as I said, diba, I wanted a bloodbath, meaning I wanted all the pieces of evidence from the prosecution and all the pieces of evidence from the defense presented for everyone. But unfortunately, wala na siya sa pagkakaroon. And of course, as I said, kinahanglan pangandaman ang tanan nga posibleng mahitabo. So possibly, wala ta kibalo 2026, 2027, 2028 na ay mga mag-file na pod og impeachment. That will be another opportunity to answer. VP, ano po yung reaction mo sa naging desisyon ng Senate sa pag-archive po ng articles of impeachment? Yes, kinahanglan nato respetuhon no ang role sa ato ang Senate of the Philippines dinhi sa ato ang nasod ug sa ato ang demokrasya. So kung mauna ang decision sa majority sa members of the Senate, everyone must follow and respect that decision of the Senate. Last na lang, VP. After the pag-archive sa impeachment, unsa ang next for the from Vice President Sara or the Office of the Vice President? Well, padayon lang gyapon mi sa amo ang trabaho, wala man mini undang no. Sorry, magtagalog na lang ko kay para magamit ninyo siya. Sorry. Sabon nato tanan again. So patuloy pa rin kami sa pagtatrabaho namin, hindi naman kami tumigil sa Office of the Vice President sa pagtatrabaho. Kahit na nakita ninyo na binawasan yung budget namin, tumuloy pa rin yung trabaho namin. And lahat ng personnel, including the Vice President, sa Office of the Vice President are ready and willing to serve our country. VP, yung result, the outcome of the trial, is it something na you expect or otherwise given the new composition of the 20th Congress? Wala pa may trial, no? Wala pa nagsugod ang impeachment trial. But sa tinuod lang, wala man mi one particular na expectation. Tanan nga pwedeng mahitabo ginapangandaman yun na sa ato ang defense team, and kining nahitabo karon na sa Senate nga gi-archive nila ang impeachment complaint, isa sa posibleng mga mahitabo, and as I said, we need to respect the decision of the Senate. Before, VP, you said na you really want a trial, but it turned out na the Senate aborted the articles of impeachment to give you a platform daw to defend yourself sana. Oh yes, oo. As I said, diba, I wanted a bloodbath, meaning I wanted all the pieces of evidence from the prosecution and all the pieces of evidence from the defense presented for everyone. But unfortunately, wala na siya sa pagkakaroon. And of course, as I said, kinahanglan pangandaman ang tanan nga posibleng mahitabo. So possibly, wala ta kibalo 2026, 2027, 2028 na ay mga mag-file na pod og impeachment. That will be another opportunity to answer. VP, last na lang on my part, ngayon magito si Senator Alan Peter Cayetano kung napolitika siya, pildiho na lang unta ka sa 2028 dili na iagi sa mga ingunahan impeachment. Kung gusto gid kaniya ipa-impeach, kailangan iagi na lang daw sa pildiho na lang daw ka sa 2028 presidential election. Well, yes, ang ato ang mga senators na sila kaugalingon pod nila na mga stand and opinion, and we should respect each manifestation and stand sa ato ang mga senators. Thank you, VP. May hapon. VP, I think si Senator Cheese, part sa iyang speech, yung siya na, you either, is it parang ipalo lang natin ang Constitution or you just hate the Dutertes? What is your take on that? Well, I am not surprised
sa declaration ni Senator Cheese Escudero because daghan kaayo ang ingana ng mga individuals, no. Tungod lang because they are colored yellow or they are colored pink or they are Marcos loyalists. And kalaban nila ang kalaban nila si former President Rodrigo Duterte. By deduction, kalaban nila ako. So, murag gilabel nila ang tanan Duterte as one Duterte and then we are anti-Duterte all the way. So, I am not surprised nga na ay statements na ingana because makita nato na sa ato ang mga ubang kaigsuunang Pilipino. Pumunta ka daw ng Kuwait ng travel authority. Anong totoo doon, Vice? Sorry ma'am, niyato daw ko og Kuwait without travel authority. Kinsay nagsulti po? Niyato daw, pumunta daw ako ng Kuwait without travel authority, sabi ni Castro, Claire Castro. Well, sila naman yung lagi nagsasabi no na huwag mag-propagate ng fake news and misinformation. Although wala bigyo ko kadungog giunsa niya pagsulti ma'am. Giunsa niya pagsulti. Basta yung bias na pumunta ka daw ng allegedly pumunta ka din Kuwait ng travel authority. Okay, so alleged lang ni siya ma'am no, wala tay video recording, statement at all. Lumabas mo ako. Nagikan yun sa iya ha. And then isulti siya nga iya to. Okay, sige. Gusto lang ako klaroon ma'am kaya wala maguna ako nakita. So yes. So ang Office of the President and ang PCO sila man ang permi na nagasulti no nga dapat dili ta mag-propagate o misinformation and fake news and there's no truth at all nga niadto ko og Kuwait without a travel authority. So, I guess isa na naman yon sa ginagawa ng Office of the President na yung ilihis ang usapan sa kung ano ang totoong nangyayari sa ating bayan. So kahapon, nakita natin na unfavorable sa administration ang decision ng Senate of the Philippines. So, gumawa na naman sila ng kwento na umalis ako ng bansa ng walang travel authority para doon na naman matutok yung attention ng mga tao and matuloy na naman yung lagi nilang paninira sa akin. Ang sinasabi ko nga, ang tawag dyan is political scapegoating. Vice, kumusta sa President? Si PRD, former President Duterte, he is okay. Lately, most of the time, katong sa pagbisita nako, he was always in a good mood. There was only once na dili siya in a good mood. And wala na lang po ko nangutana kung ano, na bad mood siya. And he was truly very happy noong na tinawagan siya ng kanyang lawyer at ibinalita sa kanya na nanalo siya sa Supreme Court case. Kasi isa siya sa mga lawyers ko doon sa Supreme Court at binalita sa kanya na sinabi niya sa kanyang lawyer na mag-relax daw siya for one day. Hindi daw siya mag-meetings at hindi siya mag-physical therapy dahil gusto niya daw i-enjoy yung moment na nanalo yung kaso sa Supreme Court. How about yung pagbabawal kay Miss Hanelet VP na maka-visit daw sa ICC? Ang alam ko lang ay merong order galing sa ICC na ipinagbabawal, kinancel. Merong order na kinancel lahat ng kanyang pagbisita. Hindi ko alam kung ano ang rason dahil hindi pinakita sa amin yung papel kung ano yung rason ng pagbabawal ng pagbisita ni Miss Hanelet Avancenia.